Maraming salamat po. Tayo na sa face-to-face. Ang nagrereklamo si Mang Gary. At narito po ang kanyang kapatid, ang inirereklamo, si Mang Berto. Kuya Alan, Ate Pia. Ate Pia. Kuya Berto at Mang Gary. Obligasyon namin sabihin sa inyo kung anong batas. So, in one sense kasi, Gary, ang sinasabi nga niya, dun kasi nakatambak, bahay niya yon, inuupahan niya. So, isang sense, meron kang karapatan na tanggalin yon. Lalo kung totoong madalas mo na siyang sabihin. Pero tama ka naman kasi, Gary, na iba kasi yung tanggalin, yung tatanggalin mo perwisyo, iba yung binebenta mo. Opo. Kasi pag binenta mo, ari-arian niya yon. Di ba? At hindi naman pwede na yung ari-arian niya, ibebenta mo. Kung batas at batas ang pag-uusapan, pwedeng tanggalin yon, pero hindi mo dapat ibenta yon, kaya yung pera dapat isoli sa kanya. Having said that, ang hinahabol mo, Gary, 3,000, pinakamalaki na. Ikaw naman, Weberto, no? Nakikita ko pa rin pagmamahal mo eh. Kaya nung sinabi mo, sorry siya, naintindihan kita doon. Kuha ko, punto mo doon. Mahal mo pa rin kapatid mo, pero minsan kailangan mo itama. Pero tignan nyo yung nangyari. Nagkasira kayong magkapatid, pagkatapos, eto, naghahabulan din kayo ng konting pera, naghahalo din yung galit mo, pero naghahalo din na naawa ka rin sa kapatid mo sa nangyari sa kanila. Di ba? Pero sabi nga nila, you cannot twist blood from stone. So kahit singilin mo siyang 3,000, wala naman siyang 3,000 ngayon. Pero tanong ko muna sa inyo, dumali ba yung buhay niyo o humirap nung nag-away kayong dalawa? Medyo naghihirap po rin po. Di ba? Opo. Kuya mo na mismo nagsabi nun, ha? Pero siya, inaamin niya ngayon. Naghirap din nung wala ka doon. O ikaw? Hindi rin po. Lalo na po umirap ako. Kasama ko yung anak ko. O kung magkakaroon ba kayo ng pagkakataon, kung bumalik ba kayo sa dati, ano bang mali na pwede mo itama sa kuya mo? Kung gusto na pa ako makasama, babalik ako sa kanya. Pero kung ayaw nila ako makasama, di bahala na. Saan ako mapunta? Sinabi niya kanina kasi, ang problema daw, oo ka ng oo sa kanya, tapos hindi mo naman daw ginagawa. So, ang punto niya, kung magsasama din lang kayo, mag-aaway din anak niyo, mag-aaway kayo, mas mabuti pang wag na kayo magsama. May mga nakita ka rin ba ng mali na ginawa mo? Meron po. Na kung sakaling babalik ka, dun sabihin mo sa kuya mo para magkaintindihan kayo. Hindi, meron din po akong nakikitang mali. Siyempre, sa sobrang nasama ng loob po, nalaman ko na sa mga kapitbahay. Yung pa nagbebenta ng kalakal ko. Gary, bago siya sumagot ha, ang tinuturo mo yung mali niya. Opo. Ay, yung mali mo, meron, wala? Wala po akong nakatanda na mali. Puro tama po ako kasi po, lahat ng kailangan sa bahay, kumukulong po ako sa kanya. Sandali bago kaya natin pasagutin si Kuya Berto, may papaalala lang ako sa'yo. Ikaw ang nakikitira, di ba? Opo. Okay. Kung kayo ay nakikitira, ano naman ho kaya yung mga common sense lang na dapat gawin nyo kung nakikitira kayo? Yung hubang mag-offer kayo na tumulong, ginagawa nyo ho ba yun? Opo, ginagawa ko rin po yun. Kaya lang po, yung sa anak ko, minsan inaamin ko po, medyo may kakakamad po yun. Pero yun nga ang obligasyon nyo na bilang isang nakikitira, humingi ho ba kayo ng paumanhin na nakasagabal ba kayo kung yung anak nyo nagkalat doon o kayo man, hindi ho ba? Opo, sinabi ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, Paul, pasensyahan mo na yung anak ko kasi alam mo naman yan, medyo kakamad. Pero totoo ba Medyo- nung Gary, nung ginising naman nung anak niya, anak mo, nag-away sila? Hindi ko po ano kasi minsan po, ang anak ko, nanonood ng TV. Ngayon, ginagawa ng anak niya, pinapatayan ng TV. Samantalang nakasisya naman ako sa ulente. Doon lang po ako sumasama doon po. Napag-uusapan niyo, bakit? Siyempre po, away po ng anak namin. Hindi man po namin pwedeng pasukan. Alam mo yung sagot mong yan, sagot na sagot yan sa western na mga bansa. Sa western kasi ng bansa, parang anak ko yan, wag mo pakialaman. Buhay ko, wag pakialaman. So ang punto ko, isang bahay kayo, pareho kayong may napipintas sa mga anak nyo, pareho kayong magulang. Ang tingin nyo dapat sa mga anak nyo, anak mo rin yun. Yung pamangkin mo, anak mo rin yun. Di ba? So kung medyo magaspang ang dating ng anak mo kung paano siya turuan, tuturuan mo rin. Kasi alam mo, kahit nung pinapanood pa lang namin kayo, ang binubulong na ni ate, paano tayo makakatulong? Tatanungin ko nga sa inyo, pareho kayong karpintero. Di ba? Ang karpintero naman, minimum wage ngayon, di ba? Talagang naghahanap ng skilled worker ang mga tao. Sa dami nagpapagawa. Hindi, tsaka kung sabihin nyo na hindi naman kayo pag ganun kagaling, pwede pa rin. Life learning po ang TESDA. Walang tinitingnan na edad yun. Kahit 70 years old pa ang
papasok para gumaling pa, pwede yun, ha? Kaya kung gugustuhin nyo talagang magtrabaho pa, meron. Tandaan niyo, yung pagiging karpintero, isa sa pinakamarangal na trabaho yan. Kasi kami willing tumulong. Pero yung profession mo ngayon, na nangangalakal ka, Opo. alam mo, isang marangal na profesyon yun. In fact, Kuya Boy, sa Taguig, ginawa nilang regular. Kasi magaling na sila dun eh. Na-regularize nila, talagang trabaho na nila yon. Tapos, ang tawag doon, MRF, Material Recovery Facility, hindi na tambakan. So doon, yung mga ngalakal, sila na yung nagsusort. Isang pwede natin gawin is tanong ko sa Marikina kung may ganun sila. But there is nothing to be ashamed of kung ikaw ay nangangalakal. Yeah. Magandang Kaya ko lang profesyon binanggit kasi yung pangangalakal niya, pinapakinggan kita, minsan hindi 50 nga. pesos Hindi, totoo ngayon na nga. Samantalang yung pagkakarpintero. yung karpintero, talagang arawan ka. At saka talagang pinag-aagawan yung, yung marunong talaga. Question sa inyong dalawa, sinong stricto sa magulang nyo? Nanay nyo, tatay nyo? Nanay po. So yung tanong ko sa inyo, kung nandito nanay nyo ngayon, ano sasabihin sa inyong dalawa? Paano nyo aayusin to? Mag-ano lang po kami, maghihinga lang po kami ng tawaran. Pero paghingi mo ng tawad, magbabago ka. Opo, wala na po yun. So, napaka-importante sa amin na kung ano man legal namin na payo, at least may isang magkapatid ngayon na nanumbalik ang kanilang tinginan. Diba? Kasi, kita mo, ibang-iba sagot mo kanina. Ang sagot mo kanina, ako tama, siya mali. Pero sinabi ko, kung nandyan nanay mo, magsosorry po kami sa isa't isa. Ba't ka magsosorry kung wala ka namang kasalanan? So, ibig sabihin, kahit papano, alam din natin, hindi man perpekto ang kuya mo, may pagkukulang ka rin. Opo. Diba? Yun naman ang hinihingi ng kuya mo. Kasi kung sasabihin naman niya, sige, bumalik, wala nang problema, naulit-ulit. Paano niya kayo babalikan? Nakala ko ba, sorry? So yun po ang sinasabi kong importanteng alam mo kasalanan mo, importanteng nag-sorry ka para makakapag-usap kayo ng maayos. Diba? Oo. So kami gusto namin kayong tulungan. Opo. Kaya lang, hindi namin matutulungan kayo nang hindi nyo natutulungan yung sarili din nyo. Tingin nyo, pagka kayong magkapatid nagkaayos, tingin nyo kaya yung pag-ayusin din mga anak nyo? Ewan ko lang po. Sa akin, kaya kong pagsabihan yung anak ko, yung sa kanya. Ganun din po ako. Sasabi ako ng anak ko. Bago kayo mag-usap magkapatid, mas gusto ko pang hindi kayo magkasama sa bahay pero best friend kayo. Kaysa sa magkasama kayo sa bahay na worst enemies kayo. Di ba? Pero of course, sa hirap ng buhay, kung magsasama at makakatulong kami na sa inyong dalawa na, rather than iba yung tulong namin sa iyo at iba tulong namin sa iyo, di ba? Kung tutulungan namin siya umupa ng bahay, kahit sabihin mo ko 1,000 lang yun, kung sa iyo, kalahati na lang eh. Meron kaming mga kayang gawin at meron kaming mga hindi kayang gawin. Ha? In behalf of Kuya Boy and Ate Pia, sasagutin na namin yung 3,000 sa iyo. Sagutin namin yung konting kuryente at tubig na pagkukulang niya. Huwag naman yung 3 taon. Para meron ka namang konti. Pero hanggang doon yung tulong namin kasi yung relasyon nyo, hindi namin kayang idikta yon. Pero sana mag-usap kayong dalawa kahit na dyan sa likod. Alang-alang na rin, di ba, sa inyong parents, sa inyong mga anak. Di ba? Sana magkabati din yung anak nyo kasi nga, iba yung may pinsang kang kinalalakihan mo rin. Huwag kayong aalis dito sa studio nang hindi man lang kayong bumalik yung turingan na magkapatid. So, we want you to be successful. Pero hindi nga mangyayari yun if you don't take the first step. Siguro first step nga, kahit complaint, nandito kayo. Pero kulang yun eh. Diba? So, at least aalis kayo na hindi na kailangan magbaranggayan, magdebandaan sa konting pera. Hindi ko pinipilit na magsama kayo ulit kasi sa 3,000 makakakuha ka naman titiran. Pero sana, manumbalik ang pagkakaibigan nyo. Tapos kung problema niya, anak niya, bigyan mo rin ng advice. Ang good sign sa akin, Gary, yung sinabi mong gusto mag-aral ng anak mo. Ibig sabihin, may ambisyon siya, may pangarap siya. Diba? So, kailangan natin suportahan. Pero turuan din kung mali. Masarap mo siyang mag-aaral eh. Gusto ng anak ko mag-aaral talaga. Bago ka umalis, kausapin mo rin kuya mo. Ha? Tol, kung ano man nagawa ko sa'yo, kakawalan mo ako. Sana makinig ka rin na yung sinasabi ko sa'yo, panindigan mo rin. Hindi yung ano ka na lang. Kung may nagawa man ako sa'yo, kakawalan mo ako. Sana. Hindi na natin nabi ng pagkakapakit natin. Mas maganda, ayusin na natin buhay natin. Makinig ka sa akin.
Nilalagay naman kita sa maayos eh. Papasabi namin dun sa Marikina, yung meron kasing ALLs, yung alternative learning para sa anak mo. Expertise ni ate yan, yung sa education. Marami tayong kaibigan dyan sa namin. Pangarap ko sana po. Step by step, basta't ngayong gabi, uwi ka, magrenta ka na ng isang kwarto o isang maliit na bahay. O, Tsaka grocery. Oo, grocery. O, tapos livelihood naman, ha? Tsaka isipin mo, kailangan mo nang magpakita ng magandang halimbawa sa anak mo. Kasi kung nakikita niya inom-inom, away, pati kuya mo, inaaway mo, sinasagot mo, ang hirap din sa batang yun. Sino yung titingalain niya na magandang halimbawa sa buhay? Ibang kapamilya at yung mga anak nanonood, basta't ang alam lang nila, dating close yan, pero nag-away. Kaya kuha ko rin yung utol mo na magtulungan kayo, pero wag natin pilitin sa isang bahay, lalo may edad na pareho yung daughters nyo, no? So, we wish you the best. At sana nga nakatulong din. At sa'yo din, Roberto, no? Kung anong negosyo, kung ano sa mga anak mo. Diba? Kaya kailangan magtulong-tulong talaga tayo. Try lang natin na kaya natin magsalita ng konting dagdag lang na respeto, walang sisigaw. Ngayon na nagkabati kayo, let's try to forget, pero baguhin natin. Huwag tayo pa ulit-ulit. Mang Berto, maraming salamat. Salamat din po. Gary, Kuya, salamat. salamat po. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik naman, mga ka-CIA, ay ang hingi ng payong kapatid ay isang kababayan ho natin na noong 2009 sa aking bilang ay kumuha ng bahay sa pamamagitan po ng pag-ibig. Nabayaran niya ng buo noong 2011, pero hanggang ngayon 2023 ay hindi pa rin niya makuha ang titulo ng kanyang bahay. Ano ang kwento, ano ang payong kapatid na kanyang hihingin kay Kuya Alan at Ate Pia ay malalaman ho natin sa pagbabalik ng Hinandugan ng CIA with VA si Gary ng tulong pinansyal para pangbayad ng kanyang upa sa bahay. Nakatanggap rin ng cash assistance si Gilberto na magagamit niya sa kanilang mga bayarin. Nagsimula na rin ang mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagbabalik eskwela ng anak ni Gary sa pamamagitan ng alternative schooling. At higit sa lahat, nabigyan na rin si Gary ng isang sidecar na magagamit niya sa paghahanap buhay. At may kasama pa itong mga groceries na pagsasaluhan nilang magkapatid.